Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig sa ating one-year Bible reading for this year. At ngayon po ay day 125 of our Bible reading at atin na pong basahin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Chronicles chapter 10. Pumunta sa Shechem si Rehoboam sapagkat nagtipon-tipon doon ang buong Israel upang gawin siyang hari. Nang mabalitaan iyon ni Jeroboam, anak ni Nebat, na pumunta sa Ehipto upang tumakas kay Haring Solomon, ay umuwi na ito. Ipinasundo siya ng mga alipin sa Hilaga at sama-sama silang pumunta kay Rehoboam. Sinabi nila, "Binigyan po kami ng mabigat na pasanin ng inyong ama. Kung paggagaanin po ninyo ang pasanin ng aming dinadala, paglilingkuran namin kayo." Sagot nila kay Rehoboam, bibigyan ninyo ako ng 3 araw upang pag-isipan ang inyong kahilingan saka kayo babalik. At umalis nga ang mga tao. Sumangguni si Rehoboam sa matatandang tagapayo sa naglingkod sa kanyang ama nang ito'y nabubuhay pa. Itinanong niya kung ano ang dapat niyang sabihin sa mga tao. Ganito ang sabi ng matatanda, "Kapag magiging mabait kayo sa mga taong ito at pagbibigyan ninyo sila sa kanilang kahilingan, paglilingkuran nila kayo ng tapat habang panahon." Ngunit binaliwala ni Rehoboam ang payo ng matatanda. Sa halip, sumangguni siya sa kanyang mga kababata na ngayoy mga tagapayo niya. Tinanong niya ang mga ito kung ano ang dapat niyang isagot sa mga taong humihiling na pag-aanin ang pasaning ipinataw sa kanila ng kanyang ama. Ganito naman ang sagot ng mga kabataan. Sabihin mo sa kanila na ang inyong ama ay naging mahina. Dagdagan mo pa ang pahirap sa kanila. Kung latigo ang panghampas sa kanila noon ng inyong ama, ngayon ay gawin mong tinik na bakal. Nang 3 araw bumalik ang si Jeroboam at ang mga taong bayan ayon sa sinabi sa kanila ni Rehoboam. Taliwas sa payo ng matatanda, mabagsik ang sagot niya sa mga tao. Ang sinunod niya ay ang payo ng mga kabataan. Sinabi niya, "Kung mabigat ang ipinapapasan sa inyo ng aking ama, daragdagan ko pa iyan. Kung hinagupit niya kayo ng latigo, may tinik na bakal naman ang ihahagupit ko sa inyo." Hindi nga dininig ng hari ang kairaingan ng bayan. Pinahintulutan iyon ng Diyos na si Yahweh upang matupad ang kanyang sinabi sa pamamagitan ni Ahayas na taga Shiloh tungkol kay Jeroboam na anak ni Nebat. Nang hindi sila pakinggan ng hari, sinabi nila, "Umuwi na tayo, o Israel. Ano bang mapapala natin kay David? Ano bang nagawa para sa atin ng anak ni Jesse? Bahala ka na sa buhay mo, Rehoboam." At umuwi na nga ang mga mamamayan ng Israel. Ngunit naghari si Rehoboam sa mga Israelitang naninirahan sa mga bayan ng Juda. Sinugo ni Haring Rehoboam si Adoram, ang tagapangasiwa ng sapilitang paggawa sa 10 lipi ng Israel. Ngunit binato siya ng mga ito hanggang mamatay. Kaya't nagmamadaling sumakay sa karwahe si Rehoboam upang tumakas patungong Jerusalem. Magmula noon, patuloy na ang paghihimagsik sa paghahari ng angkan ni David ang 10 lipi ng Israel na nasa Hilaga. 2 Chronicles chapter 11. Pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mga lipi ng Juda at Benjamin. Pumili siya ng 180,000 mahuhusay na mandirigma upang salakayin ang 10 lipi ng Israel at ibalik sila sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sinabi ni Yahweh kay propeta Semaías, "Sabihin mo kay Rehoboam na anak ni Solomon at hari ng Juda at sa lahat ng mga Israelitang taga-Juda at Benjamin na ganito ang pinapasabi ni Yahweh. Huwag na ninyong salakayin ang inyong mga kapatid. Hayaan ninyong silang makauwi sa kanilang tahanan. Ako ang may kagustuhan nito." Sunod nga nila ang ipinapasabi ni Yahweh. Nag-uwian na sila at hindi na sila dinigma ni Jeroboam. Sa Jerusalem tumira si Rehoboam at pinalagyan niya ng mga pader ang mga lungsod na ito sa Juda at Benjamin: Bethlehem, Etam, Tekoa, Bethsur, Soko, Adullam, Gat, Maresa, Ziph, Adoraim, Laquis, Azekah, Zorah, Aijalon, at Hebron. Pinatibay niya ang mga kuta ng mga ito, nilagyan ng kanilang pinuno at mga imbakan ng pagkain, langis at alak. Naglagay rin siya ng mga sibat at mga panangga sa mga nasabing lungsod.
Pinatibay niyang mabuti ang mga lungsod na ito. Sa ganitong paraan, napanatili niya sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang Juda at Benjamin. Nagdatingan ang mga pari at ang mga Levita mula sa lahat ng panig ng Israel upang maglingkod kay Rehoboam. Iniwan nila ang kanilang mga pastulan at mga ari-arian upang manirahan sa Juda at sa Jerusalem sapagkat inalis sila ni Jeroboam at ng mga anak nito bilang pari ni Yahweh. Sa halip, naglagay si Jeroboam ng kanyang mga sariling pari para sa mga sagradong burol, sa mga satiro at sa mga rebultong guya na ipinagawa niya. Subalit mula sa lahat ng lipi, may mga tapat na lingkod si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sila ay sumunod sa mga pari at mga Levitang pumupunta sa Jerusalem upang maghandog kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Dahil dito, pinatatag nila ang kaharian ng Juda at pinatibay ang kapangyarihan ni Rehoboam na anak ni Solomon sa loob ng 3 taon, sapagkat sumusunod sila sa magagandang halimbawa ni David at ni Solomon. Napangasawa ni Rehoboam si Mahalat na anak ni Jeremoth at ni Abihail. Anak ni David si Jeremoth at si Abihail naman ay anak ni Eliab na anak ni Jesse. Sina Jeus, Semarias at Zeham ang mga anak na lalaki ni Rehoboam kay Mahalat. Napangasawa rin ni Rehoboam si Maacah na anak ni Absalom at ang mga anak nila ay sina Abias, Attai, Ziza at Selomit. Mahal na mahal ni Rehoboam si Maacah na anak ni Absalom higit sa iba niyang mga asawa at asawang lingkod. 18 ang asawa niya at 60 ang kanyang asawang lingkod. 28 ang naging anak niyang lalaki at 60 naman sa mga babae. Sapagkat gusto ni Rehoboam na si Abias ang maging hari pagkamatay niya, inilagay niya itong pinuno at pangunahin sa kanyang mga kapatid. Ipinadala ni Rehoboam ang kanyang mga anak na lalaki sa iba't ibang lugar sa lupain ng Juda at Benjamin sa mga lungsod na napapaligiran ng pader. Binigyan niya sila ng lahat ng nilang kailangan at hinanap ng mga asawa. 2 Chronicles chapter 12. Nang maging matatag na ang paghahari ni Rehoboam, tinalikuran niya at ng buong Israel ang kautusan ni Yahweh. Subalit ng 5 taon ng paghahari ni Rehoboam, sapagkat hindi sila naging tapat kay Yahweh, sinalakay ni Shishak, hari ng Ehipto, ang Jerusalem. Ang hukbo ni Shishak ay binubuo ng 1,200 karwahe, 60,000 mga ngabayo at di mabilang na tauhan pati mga taga-Libya, taga-Sukoim at taga-Ethiopia. Nakuha niya ang mga may pader na lungsod ng Juda at nakaabot siya sa hangganang Jerusalem. Dahil sa pananalakay ni Shishak, ang mga pinuno ng Israel ay nagtipon sa Jerusalem kasama si Rehoboam. Dumating naman ang propetang si Semaias at sinabi sa kanila, "Ganito ang pinapasabi ni Yahweh, pinabayaan ninyo ako, kaya pinabayaan ko rin kayo mahulog sa kamay ni Shishak." Pagkarinig niyon, nagpakumbaba ang hari at ang mga pinuno ng Israel at sinabi nila, "Makatarungan si Yahweh, nakita ni Yahweh ang kanilang pagpapakumbaba, kaya sinabi niya kay Semaias, nagpapakumbaba na sila, kaya hindi ko na sila lilipulin. Ililigtas ko sila sa lubos na kapahamakan at hindi ko na ibubuhos ang aking galit sa Jerusalem na sa pamamagitan ni Shishak. Gayunman sila'y masasakop nito upang malaman nila kung alin ang higit na mabuti, ang maglingkod sa akin o maglingkod sa mga hari sa lupa." Sinalakay ni Haring Shishak ang Ehipto ang lungsod ng Jerusalem at sinamsam ang mga kayamanan sa templo ni Yahweh at sa palasyo ng hari. Kinuha niya ang lahat, pati ang mga gintong kalasag na ipinagawa ni Solomon. Pinapalitan ni Rehoboam ang mga iyon ng kalasag na tanso. Pinaingatan niya ang nasabing mga panangga sa pinuno ng mga bantay ng palasyo. Tuwing pupunta sa templo ang hari, inilalabas nila ang mga kalasag at pagkatapos ay ibinabalik sa silid ng mga bantay. Sapagkat nagpakumbaba si Rehoboam, hindi ganap na binuhos ng Diyos ang galit nito sa kanya. Hindi sila nalipol ng tuluyan at naging matiwasay na ang kalagayan ng Juda. Naging matatag ang paghahari ni Rehoboam sa Jerusalem. 41 taong gulang siya nang magsimulang maghari at 17 taon siyang naghari sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ni Yahweh sa lahat ng lipi ng Israel upang doon siya sambahin. Ang kanyang ina ay si Naamah, na isang Amonita. Naging masama siya sapagkat hindi niya sinunod ang kalooban ni Yahweh.
Ang mga ginawa ni Rehoboam buhat sa simula hanggang sa wakas ay nakasulat sa kasaysayan ng propetang si Semaías at sa kasaysayan ng propetang si Ido. Patuloy ang digmaan ni Jeroboam at Rehoboam sa buong panahon ng paghahari nila. Nang mamatay si Rehoboam, inilibing siya sa lungsod ni David at si Abias na anak niya ang humalili sa kanya bilang hari. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito at pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.